Dahil sa wala nang maibato na kontrobersiya kay Vice President Sara Duterte, ay pinag-iinitan na naman na questionin ang kanyang security details o sa simpleng lengguwahe ng pangkaraniwang Pilipino ay mga bodyguards o gwardya. Ano ba ang sabi ng mga kakamping? Bakit daw si Leni Robredo ay kakaunti lamang ang kanyang bodyguard samantalang si Duterte ay sandamakmak? Ang argumento ng mga kakamping ay bakit daw kailangan pang gumastos ng napakalaking halaga para lamang sa seguridad ng Vice-Presidente. Kaya naman bumuwelta agad ang matapang na Vice-Presidente at pinakain na naman ng real talk ang mga tumutuligsa sa kanyang security details. Ayon sa opisina ng pangalawang Pangulo sa pagsasalin ng Tagalog, walang nakitang masamang natuklasan ang Commission on Audit sa paglikha ng Vice Presidential Security and Protection Group. Isang inisyatiba ni Vice President Sara Duterte noong July 2022 ang VPSPG ay nilikha upang magkaroon ng isang grupo na independyente sa Presidential Security Group o PSG. Ang VPSPG ay ganap na magbibigay sa lahat ng mga susunod na Vice-Presidente ng Pilipinas ng kinakailangang seguridad at proteksyon. Isang pangunahing gawain na hindi maiiwasang gampanan nito kahit na ang Vice-Presidente at ang Pangulo ay nahaharap sa kasawian ng pagkakaroon ng isang relasyon na pilit o nasira ng mga pagkakaiba sa politika. Isang nakakabagabag na sitwasyon na nakita noong nakaraang administrasyon. Bukod sa pagiging pangalawang pinakamataas na halal na opisyal ng bansa, si Vice President Sara Duterte ay siya rin ang kalihim ng Department of Education, ang co-vice chairperson ng NTF-ELCAC at ang Pangulo ng Southeast Asia Minister of Education and Organization. Naglabas din ng listahan ng opisina ng pangalawang Pangulo ng mga listahan ng bilang ng mga aktibidades na dinadaluhan ng Vice-Presidente at lumalabas na mula noong July hanggang August 2023 ay dumalo siya sa 558 na aktibidades. Kalakip sa sulat mula sa opisina ng Vice-Presidente ay ang deployment ng mga tauhan ng VPSPG ay higit na nakadepende sa pagtatasa ng mga Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Nananatiling nagpapasalamat ang OVP sa AFP at PNP sa pagsuporta sa VPSPG at OVP. Ang mga paghahambing sa pagitan ng Vice President Sara Duterte at ang mga security personnel ng mga dating Vice-Presidente ay kalokohan at walang basehan. Subalit hindi pa rin natitinag ang mga kulto ng mga pinklawan dahil ipipilit pa rin nila ang kanilang argumento. Ano ba kasi ang pamantayan ng mga kakamping at nasasaktan sila kapag ka napupuri si Duterte kapag ka marami siyang mabuting nagagawa at hindi puro dada? Narito ang pananaw ng isang magaling na vlogger. Kaya po pag meron po kayong akusasyon, sasagot naman po ang BP Inday Sara. Ang problema, akusahan nyo kasi ito po parang merong kinukumpara po nila, di ba? Kinukumpara nila, konti lang daw yung security kay BP Leni. Sabi ko nga, paulit-ulit na ako, si Leni ba ang pamantayan na magandang Vice President? Si Leni ba ang pinaka? Siya dapat nating sundan? O, kinukumpara. Maliit lang daw yung budget ni BP Leni. Ngayon daw, ang laki-laki. Hindi kasalanan ni Sara Duterte yun. Ang humihingi po niyan, yung Office of the Vice President. Hiningi po yan ni Sara Duterte, may pagkakagastusan siya. Gusto niyang maraming matulungan . Si Leni Robredo, yun lang ang hiningi. Di ba? Dahil pambarangay lang yung kayang isipin ni Leni Robredo kumpara po kay Sara Duterte. Ito po ang pahayag. Meron po bang nakita yung COA na anomalya doon sa security details ni BP Sara Duterte? Sabi po ng official pahayag ng ating mahal na Vice President, thank you very much muna kay Derek Ababa na nagbigay sa atin ng $9.99.
Actually, hindi po ako naligo. Eto, nag-gel lang ako. Ang lapad kasi na noo. Medyo inayos ko lang yung noo ko. Okay. Basahin po natin yung pahayag ni Inday Sara Duterte. Ang tanong, meron po bang nakita ang COA na anomalya dito? Ito po sagot. The Commission on Audit found no adverse findings on the creation of the Vice President Security and Protection Group. Wala po palang nakitang anomalya, no? Yung ito pong COA. Ano na naman po yung pagbabatayan nila? Ang pinagbabatayan lang po nila, sabi ng COA, no adverse findings. Ano po yung meaning ng adverse? Para po maliwanagan po tayo lahat. Baka sabihin nyo, ano ba yung may adverse na yan? Ito po adverse meaning. Adverse. Harmful, unfavorable. Okay, di ba? Wala pong unfavorable findings. Harmful findings. Wala pong masama. Sabi ng COA to. Ngayon, kung sila magsasabi, kakamping, mga fans ni Lenny, ang pamantayan kasi nila si Lenny. Lahat ng sumobra sa ginawa ni Lenny ay malaki ang kasalanan. Bakit po? Mahihigitan mo yung puon nila. Mahihigitan mo yung kanilang idol. Iyon po lang yun, no? Okay, tuloy po natin ang pagbabasa. An initiative of Vice President Sara Duterte in June 2022, the VP SPG was created to have a group independent from the Presidential Security Group. Ayan po yung sinasabi natin. Tama po. No? Sakto. Naunahan na po natin si VP Inday sa pagpapaliwanag sa inyo. Ito po, create. No? Ibig sabihin, separate na po yan sa Presidential Security Group. Okay, ngayon, sino po yung nagtatakda? Baka sabihin nyo na naman, apart, ito po ano pagkakaiba nila ni Lenny? Si Lenny, Vice President lang. Walang ibang trabaho. Ito po, ano po sinabi rito? Bakit po kinakailangan ni VP Sara Duterte na mas marami talaga? Mas marami siyang ginagampanan. Apart from being the second highest elected official of the country, Vice President Sara Duterte is also the Secretary of the Department of Education. Ibig sabihin, pinoprotektahan mo siya, VP, pero dahil siya po ay DepEd Secretary, natural, araw-araw po may lakad si Sara Duterte kung saan lugar sa Pilipinas. Bukod pa dyan, co-vice chairperson pa siya ng NTF-ELCAC. So napakarami po talagang lakad. Ibig bang sabihin yung 433 na yan, araw-araw na security? Hindi po. No? Sa buong panahon ng July 22, 2022 hanggang December 2022, 262 lang yan. Hindi po yan yung permanent nakasakasama ni VP Inday Sara. Halimbawa po, sa buong 6 na buwan, mula July hanggang December 2022 sa NCR, pag umiikot siya sa NCR, binibigyan siya ng security, yung kabuuan po niyan, 167. Kabuuan po yan ng 6 na buwan. Hindi po yan isang araw, 167 ang nagbabantay sa kanya sa NCR. Sa Luzon, buong 6 na buwan ay 38 lang. Pag nasa Luzon siya, 38 lang. Ibig sabihin, eto pong mga to, hindi po yan kasama ni Sara Duterte. Yung 38 na yan, nariyan na yan sa Luzon area. So buong 6 na buwan, 38 lang yung nagbantay sa kanya sa buong Luzon. Sa buong Visayas, 19 lang ang nagbantay sa kanya. So tuwing pupunta siya sa Visayas, hindi po yung buong 19 na yun. Naintindihan nyo? Ganun po yung security.
Ang nagde-determine po niyan, AFP at saka PNP, kung ilan po yung ilalagay, ididetalye na security kay Sara Duterte. Halimbawa po, nung pumunta siya ng Singapore, 7 lang po yung security ni Inday Sara Duterte nung siya ay nagpunta ng Singapore. Nung nagpunta siya ng Brunei, 6 lang po ang kanyang security. So, i-add po yan lahat. Kung ilang araw siya ron, 6 lang yun. I-add po lahat yan. Ganun po yung pag-secure sa ating Vice President. Kaya po marami sa NCR, pabalik-balik siya. Hindi po yung 167, hindi po yan araw-araw 167. Kung pupunta po siya ng Mandaluyong, meron pong tao ron na magsisecure sa kanya sa Mandaluyong. Kasama po yun sa 167. Kung pupunta siya ng Pasig, kasama po yun sa 167. Kaya po, ang sinasabi ng COA, no adverse findings. Walang masama, no? Doon sa maraming security details ni BP Sara Duterte. So wala pa po eh. Lahat po ng ginagawa nilang paninira, no? Insinuation lang. Uy, merong merong confidential fund. Wala naman silang binibintang na ninakaw niya yung confidential fund. Wala pong ganun eh. Sinasabi lang nila may confidential fund, malamang nakawin yan.